In this video, magko-convert tayo ng cordless drill to corded. Wow! Itong cordless drill ko na to, dead na kasi yung battery niya. Kahit anong charge ko, hindi na talaga gumagana. Kaya naisip ko, gagawan ko muna siya ng paraan. Sayang naman kasi kung bibili ka agad ako ng bagong cordless drill. Kaya ang gagawin ko, kakabitan ko muna siya nito. Power supply. Itong power supply na to, galing to sa nasira ng computer. Ikakabit ko siya dito sa drill. Susubukan ko kung gagana ba o hindi. Para makabitan ko ng wire sa loob, kailangan ko munang buksan. Ayan, nabuksan na natin. At madumi na din yung loob niya. Nabili ko to early 2018. So magdadalawang taon na to sa akin. Bale, yung una kong gagawin, hahanapin ko muna yung kakabitan ko ng wire. Yung negative at positive niya. Angat natin to. Angat natin ng onte. Tingin ko dito. Ito. Dito tayo magkakabit. Ito. Dito. Yung red na wire niya, ito yung positive. Tapos yung black, ito yung negative. Bali dyan ako magkakabit ng wire papunta doon sa power supply. Linisan ko muna ng onte. Ito yung ikakabit ko sa kanya. Actually, Wow! wire to ng speaker. Ito lang kasi meron akong available na wire ngayon. At naisip ko makapal din siya. Kaya ito yung kakabit ko.
Bali nahinang na natin yung wire sa terminal. Wow! Ganito ko lang siya kinabit. Yan. Ayan. So, ibabalik ko na. Hey! Babalik ko na siya dun sa pwesto niya. Dito ko papadaanin yung wire. Bali tapos na tayo magkabit ng wire dito sa drill. Wow! Dito naman tayo sa kabilang dulo niya. Yung ikakabit dito sa power supply. Dito ko siya ikakabit. Itong wire na to. Pero gusto ko ditanggal. Kaya gagamit ako nito. Molex. Wow! Para madali ko lang siya ikabit. At pagtatanggalin ko, mabilis lang din tanggalin. Balatan ko muna gamit tong wire stripper. Dito sa power supply, yung yellow na wire, ayun yung 12 volts positive. Yan, nakatapat na siya dun sa red wire ng Molex. Tapos yung black ay yung negative, nakatapat na din siya. Putulan natin ng onte kasi medyo mahaba, tapos babalatan din.
Oo nga pala, kung gusto mo yung ganitong klaseng video tutorial, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated kapag meron akong bagong upload na video. Bali, kakabit ko lang siya ng ganyan. Pero lalagyan ko muna siya ng shrinkable tube. Mas prefer ko kasing gamitin tong shrinkable tube kesa sa electrical tape. Mas malinis kasi tignan pag shrinkable. Tapos ikakabit ko lang yung red wire ng Molex dito sa wire natin na may kulay red sa positive. Tapos iinitan siya ng lighter para mas tumindi yung kapit niya. Tapos na natin i-wiring tong drill. Wow! Nakabitan na natin ng wire. So dito naman tayo sa power supply. So yun nga, yung power supply ko na to, galing to dun sa sira ko ng computer. So sira na yung computer pero tong power supply gumagana pa. Kaya ito yung naisip kong ikabit dito sa drill kasi may 12 volts siya, tapos medyo mataas yung amps niya, kaya kayang-kaya niyang patakbuhin tong power drill natin. So dito may kukunin lang tayong dalawang wire para mag power on ng ating power supply. So dito guys, isa lang yung kulay green dito. So kunin natin yan. At kunin din natin yung isang kulay black. Cut natin. Pagtapos nyan, itong kulay green at itong kulay black, pagdidikitin ko lang sila. Yung reason nyan kaya pagdidikitin ko yung green at yung black, para pagka sinaksak ko yung power cord nitong power supply, mag-o-on or magbubukas itong power supply na to. So yan, lagyan lang ulit natin ng shrinkable tube. Initan lang ulit natin ng lighter. So ayan, na-setup na natin lahat. Wow! Pwede na nating testingin. Ikakabit ko na tong Molex dito sa power supply. Kabit natin. Ayan.
Mukhang matibay naman yung pagkakakabit ng Molex dito sa Molex ng power supply. So try natin tanggalin. Yan. Tapos ikabit ulit natin. Oops. Yon. Ngayon, isasaksak ko na yung power cord ng power supply dito para matesting natin kung gagana ba o hindi. Kunin natin ang power cord. Ito. Kakabit ko lang siya dito. Yan, kabit natin. Oops. Medyo masikip. So yun, nakabit na. Yung drill ko pala na to is 12 volts only. Tapos dito sa power supply may 5 volts saka 12 volts. Kaya susubukan ko siyang paganahin gamit itong PC power supply. May mga drill na 16 volts, 19 volts. Tingin ko hindi gagana yan dito sa PC power supply. So sasaksak ko na siya para matesting na natin. Ayan, nasaksak ko na. Sana hindi sumabog. Testing natin kung gagana ba o hindi. Yun, gumagana. Yahoo! Ayos, panalo. Ayos. May magagamit na naman akong drill. Hindi pa nalalobat. Ngayon, tetestingin ko siya. Lalagyan ko ng bala o bit para masubukan kung malakas ba yung power niya o mahina. Pasilip pala yung loob. O, ayan yung pinabot natin.
to. Ito yung battery niya. May nakita ako sa online. Saktong-sakto dito. Kaso, 495. Plus shipping fee pa yun. Kaya buti na lang, meron akong lumang PC power supply. Kaya malaki na save ko. Wow! Maganda talaga yung may alam kang kahit onte sa electronics. Para pag may mga sirang gamit, kaya mong ayusin. Sana meron kang natutunan sa video ko na to. At kung nagustuhan mo yung napanood mo, please like this video. At kung may tanong ka, mag-comment ka lang dun sa comment section. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Click the bell icon para lagi updated kapag meron akong bagong upload na video. Thank you.